Magandang araw sa ating lahat mga ka-spooky. Ngayon ay magkukwento naman tayo ng isang panibagong kwentong nakakatakot na pinamagatang Treehouse. At ngayon, uumpisahan na natin ang kwento. Best friends sina Debbie at Christina. Through thick and thin ay magkakampi sila. Sa edad na 8 taon ay maraming umaaway sa kanila, pero hindi sila nagpapatalo sa mga matataray na dalagitang pinag-iinitan sila sa school o sa lugar kung saan sila kapwa lumaki. May isang malaking lupa na pagmamay-ari ng pamilya ni Debbie, kaya nakakalabas-pasok sila kahit may nakalagay na no trespassing sign sa labas ng bakod dito. Maraming punong nakatanim dito at may caretaker na nangangalaga sa paligid. May isa rin itong treehouse na madalas nilang puntahan. Ang treehouse ay ginawa ng kuya ni Debbie na si Alex, katulong ang mga barkada nitong lalaki. Tambahin ito noon ng Kuya Alex ni Debbie, kasama ang mga kabarkada. Tuwing bakasyon ito umuwi, kaya tuwing bakasyon lamang ito nakakapunta sa treehouse. Hindi nakauwi ngayon summer si Alex dahil may summer classes ito. Kaya sa halip na magamit ni Alex at ng mga kaibigan nito sa treehouse, sina Debbie at Christina ang madalas na tumambay doon. Nangunguha muna sila ng mga prutas sa mga punong nakatanim sa loob ng malawak na bakuran tulad ng balimbing, bayabas, Indian mango at kung ano-ano pa. Nakikita sina Debbie at Christina makapananghalian at umuwi bago magdapit hapon. Palibhasa ay mga bata. Nagsumpaan pa sila na hindi sila maghihiwalay kahit ano ang mangyari. Hindi tayo maghihiwalay hanggang kamatayan, sabi ni Christina kay Debbie. Bakit ka naman nagsalita ng ganyan? Tanong ni Debbie. Kasi doon matitest ang friendship natin. Hanggang sa mamatay tayo, dapat ay magkaibigan pa rin tayo. Hanggang kamatayan. Iyon ang sinabi ni Christina kay Debbie. At iyon ang naging sumpaan nila. Nagpunta si Christina sa bahay na Debbie ng tanghaling iyon. Hindi pa raw ito dumarating, sabi ng kasama sa bahay ni Debbie. Kasama daw ng ina na nagsimba ang kaibigan. Pakisabi nilang po, hihintayin ko na lang siya sa treehouse, bili ni Christina. Mag-isang nagpunta si Christina sa lugar kung nasaan ang treehouse. Mag-isa din siyang nanguha ng prutas na mapipitas sa mga punong naroon. Pagkuway mag-isa siyang umakyat ng treehouse. Nasa laylayin pa ng damit ni Christina ang balimbing at bayabas na kinuha niya. Inakyat na niya ang hagdanan na inilagay sa treehouse. Plano niyang doon kainin ang prutas na kinuha habang hinihintay si Debbie. Natigilan siya. Parang may tao sa treehouse. Bumagsak sa sahig ang mga prutas na nasa kanyang laylayan. Hindi na nagawang sumigaw ni Christina para humingi ng saklolo. Nalaman ni Debbie sa kanilang kasama sa bahay na nasa treehouse si Christina. Kumain lang siya ng mabilis at agad din siyang naghanda para sumunod sa kaibigan. Hindi naman kalayuan ang treehouse mula sa bahay nila. May ilang minuto lang nakarating agad siya sa lugar kung saan niya pupuntahan ng kaibigan. Nagmamadali siyang umakyat sa hagdanan ng treehouse, pero napamulagat siya dahil ang bumungad sa mga mata niya ay eksenang kagimbal-gimbal. Si Christina, patay, naliligo sa sariling dugo. Wasak ang leeg na halos kumiwalay ang ulo sa katawan. Gusto niyang magtitili. Gusto niyang magsisigaw. Pero naunahan ng takot ang dila niya. Umurong iyon sa tindi ng sindak. Dahil sa tabi ng kaibigan ay naroon pa rin ang gumawa ng kahambal-hambal na krimen. Isang halimaw ang rumehestro sa kanyang mga mata. Isang nilalang na maging sa panaginip ay hindi niya inaasahang makita. Hinimatay siya. Tumilapon si Debbie pabagsak sa ibaba ng treehouse. Ang caretaker at dalawang itong anak na binata,
sa kasulukuyang nagre-repair ng bakod sa hindi kalayuan. Ang matanda ang unang nakapansin ng pagkahulog ni Debbie mula sa treehouse. Tarantang sumaklulo ang mag-aama. Inabutan nilang humihinga pa si Debbie. Naisugod sa pinakamalapit na klinika ang bata para sa first aid. Pagkatapos ay mabilis siyang dinala sa pinakamalapit na ospital. Tulala si Debbie nang balikan ng malay. Hindi nagsasalita. Takot na takot ang Henry. Dahil sa diwa ni Debbie ay nakaukit ang itsura ng bangkay ng kaibigan. Wakwak ang leeg. Halos humiwalay ang ulo at katawan. Matapos ang 2 linggo ay inilibing si Christina. Hinintay pa kasing makauwi ang kapatid nitong nasa abroad. Noon naman ay maayos na ang lagay ni Debbie. Bagamat hindi pa rin nagsasalita, ay maayos na ang kanyang kondisyon ayon sa mga doktor na tumingin. Nagpasya ang mga magulang ni Debbie na gibayin ng treehouse at putulin na ang tuluyan ang puno. Pinabasbasan pa nila ang lugar na iyon para tuluyang mawala ang anumang masamang elemento na nakapaloon sa nasabing treehouse. Sinunog din ang treehouse na giniba. Nagulat ang lahat nang mula sa sinunog na puno ay nanggaling isang kahila-hilakbot na alulong. Matagal iyon, tila walang katapusan. Pagkatapos noon, isang maitim na usok ang pumailang lang mula sa galit na apoy. Nakatingin ang kanyang ama't ina sa nagliliyab na apoy nang biglang tumayo si Debbie sa kinauupuang wheelchair. Laking gulat nila nang mabilis itong naglakad patungo sa nagliliyab na treehouse. Debbie! Sigaw ng ama na hinabol ang anak. Pilit nitong inawat ang anak pero wala itong nagawa sa lakas ni Debbie. Tumulong na ang mga kalalakihang gumiba ng treehouse, subalit lahat ng mga ito'y tumilapon sa lakas ni Debbie. Diretso si Debbie na naglalakad palapit sa nagliliyab na apoy. Hanggang sa kasama ng nagliyab doon ang katawan niya. Kitang-kita iyong nanaghoy ng mga magulang ni Debbie. Sa pagbabalik ni Debbie sa lugar na iyon, naganap ang katuparan ng sumpaan ng mga mag-best friend sa treehouse. Maraming salamat po sa inyong pakikinig mga ka-Spooky. Kung nag-enjoy kayo, kindly like, subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa mga kwento na aming i-upload soon. At kung gusto niyong magpadala ng mga nakakatakot na mga stories, ay mag-email lang kayo sa aming email na nakikita nyo sa inyong mga screen. Maraming salamat.